Hello po sa inyong lahat. Kung napanood po ninyo yung last video ko, pinag-usapan po natin doon yung regarding sa Juyu Sudang na mga 40 hours a week na empleyado dito sa South Korea. So, this video naman, pag-uusapan natin yung Juyu Sudang naman ng mga alba dito sa South Korea. So, maraming alba dito sa South Korea. So, tingnan po natin kung dapat nga ba kayo makatanggap ng Juyu Sudang or hindi. So, yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. So, dun sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba yung Juyu Sudang? Yung Juyu Sudang, yan po yung Sunday pay dito sa South Korea. So, sa mga manggagawa dito sa South Korea, yan po yung kahit hindi ka nagtatrabaho ng Sunday, binabayaran po yan ng employer. So, parang advantage po yan sa ating mga manggagawa. So, kahit hindi ka magtrabaho ng Sunday, bayad yan ng employer mo. Pero, meron po kasing rules. So, kailangan nyo malaman kung kailan ba nawawala yung Juyu Sudang o kailan ba dapat tanggalin ng employer yung Juyu Sudang na yan. Ang Juyu Sudang po, kasama po yan sa computation ng minimum wage. So, kung alam po ninyo yung minimum wage per month, kasama po dyan yung Sunday, yung linggo, na kahit hindi kayo pumasok, bayad po yan ng employer. So anyway, pag-usapan po natin yung Juyu Sudang na mga alba. May mga alba po na pumapasok ng 40 hours a week. Applicable po kayo dun sa nakaraang video ko po. So, panoorin nyo na lamang po kung ano po yung rules para sa Juyu Sudang ninyo. So, sa video na ito, dun po tayo sa mga alba na nagtatrabaho lamang ng above 15 hours a week at below 15 hours. So, sino ba sa kanila yung merong Juyu Sudang or wala? So, punta po muna tayo doon sa mga nag-aalba na may kontrata sa company. Like, halimbawa, ang kontrata mo sa company, 3 times a week ka papasok, tapos 5 hours a day ang pasok mo. So, halimbawa, ang pasok mo is Monday, Tuesday, Wednesday, tapos 5 hours sa Monday, 5 hours sa Tuesday, 5 hours sa Wednesday. So, ang question, may bayad ba dapat ang Sunday mo? Dahil ang nasa kontrata mo ay 15 hours ang nakasulat sa kontrata mo, yan po yung basic working hours mo, qualified ka po for Sunday pay or yung Juyu Sudang. So, kailangan bayaran ng employer mo yung Sunday mo, magkano? 5 hours din po. Bakit? Para ma-qualify ang isang empleyado sa Juyu Sudang or sa Sunday pay, kailangan magtrabaho siya ng more than 15 hours a week para ma-qualified siya for Juyu Sudang. So, halimbawa, kung kayo po ay nag-aalba ng 5 days a week, pero 10 hours a week lang yung pasok ninyo. So, halimbawa, meron kayong kontrata sa company, nakasulat dyan, ang pasok mo Monday to Friday, 2 hours a day, total of 10 hours a week. Question, meron po ba akong matatanggap ng Juyu Sudang? Ang sagot po dyan, wala. Dahil ang nasa batas po, yung mga nagtatrabaho lamang ng 15 hours a week, ang merong Juyu Sudang. So, sa case po ninyo, dahil 2 hours a day ka lang, total of 10 hours a week lang yung pasok mo, hindi ka po qualified for Juyu Sudang. So, ma'am, question, paano po kung pumapasok po ako ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, ng 2 hours, pero nung Friday po, pumasok po ako ng 9 hours. Halimbawa na lang, instead na 2 hours lang yung pasok ko ng Friday dahil marami pong gawa, nag-additional 7 hours po ako sa trabaho. So, nung Friday, ang pinasok ko po ay 9 hours. So, total po nun ay 17 hours. So, more than 15 hours po yun. Hindi ko po ba matatanggap yung Juyu Sudang para sa linggo na yun? Ang sagot po dyan, hindi po. Dahil ang nasa kontrata mo, ang basic working hours mo po ay 10 hours a week lang. Magbe-base po tayo dun sa basic working hours po ninyo. So, dahil ang nasa kontrata ninyo is 5 days a week, pagkatapos 10 hours a week lang po kayo, ay hindi po kayo qualified for Juyu Sudang kahit nag-overtime kayo ng isang araw at lumagpas po kayo sa 15 days, hindi pa rin po kayo pasok sa Juyu Sudang. So, yan po yung rules para sa Juyu Sudang para sa mga alba. Ang Juyu Sudang po, it doesn't matter kung malaki or maliit po yung company po ninyo. Qualified po lahat sa Juyu Sudang. Ang pinagkaiba lang po nun kung ilang oras ang pasok mo sa isang linggo. So, inuulit ko, yung mga empleyado lamang na nagtatrabaho ng more than 15 hours a week ang qualified para sa Juyu Sudang or Sunday pay.
So, i-check nyo po yung inyong mga sahod kung binabayaran po ng inyong employer ang inyong juyusudang. Kung hindi po niya binabayaran, kausapin nyo po yung employer ninyo kung bakit hindi niya binabayaran yung juyusudang ninyo. Kung ayaw po nilang ibigay yung inyong juyusudang or yung Sunday pay ninyo, maaari po kayong magreklamo sa labor. Annyeong.